inyo, mga kapatid, at gayon din sa ating mga kapatid na nanonood sa online. Pinagpalang umaga, pinagpalang tanghaling tapat at pinagpalang gabi sa inyo. Buksan po natin ang ating mga hawak na Bible sa Isaiah chapter 12. Basahin po natin from verses 1 to 6. Isaiah chapter 12. Awit ng pasasalamat. Sa araw na iyon ay aawitin ng mga tao ang ganito. Yahweh, ikaw ay aking pasasalamatan, sapagkat kung nagalit ka man sa akin noon, nawala na ang galit mo ngayon, at ako'y iyong inaliw. Tunay na ang Diyos ang aking kaligtasan. Sa Kanya ako magtitiwala at hindi ako matatakot. Sapagkat ang Panginoong Yahweh ang aking kapangyarihan at kalakasan. Siya ang aking tagapagligtas. Verse 3, malugod kayong sasalok ng tubig sa balon ng kaligtasan. Sasabihin ninyo sa araw na iyon, magpasalamat kayo kay Yahweh. Siya ang inyong tawagan. Ipaalam ninyo sa mga bansa ang kanyang mga gawa. Ipahayag ninyo ang kadakilaan ng kanyang pangalan. Umawit kayo ng papuri kay Yahweh, sapagkat kahanga-hanga ang kanyang mga ginawa. Ibalita ninyo ito sa buong daigdig. Mga taga-Zion, sumigaw kayo at umawit ng buong galak, sapagkat nasa piling ninyo ang dakila at ang banal na Diyos ng Israel. Purihin ang Diyos sa kanyang kabutihan, pagkat pag-ibig niya ay tunay, laging tapat, kailanman. Ikaw, Diyos, ay aming tinatawag at sumasagot sa aming panalangin. Ikaw ay laging naming kasama at nag-aalis ng aming bawat takot. Ikaw ang aming muog at sandigan, handang saklolo sa panganib at kahirapan. Sa iyo, Diyos, kami ay laging magtitiwala, higit sa aming mga talino at kakayahan. Ang langit ang iyong trono at ang lupa ang tuntungan ng iyong mga paa. Wala kaming may pagmamayabang sa iyong harapan dahil kami ay iyong nilikha lamang. Kaya sa bawat araw ng aming buhay, ang pangalan mo, O Diyos, ay laging itataas. Dadakilain at patuloy na sasambahin habang kami ay nabubuhay. Karapat-dapat ka na purihin mula noon, ngayon at magpakailanman. Amen. Lord, sa umagang ito, Panginoon, maaring hindi sapat, Lord God, ang aming mga sasabihin, Panginoon. Ang aming oras, Lord God, ng aming pagsamba. Pero, O Diyos, higit na alam mo ang laman ng aming mga puso. At mula, Lord God, sa kaibituran, Lord God, ng aming puso, kami, Lord God, ay sama-sama sa lugar na ito para ikaw ay sambahin, dakilain, bigyan ng papuri ang iyong pangalan. Hindi, Lord God, dahil lamang, Panginoon, sa iyong mabubuting ginawa, kundi, Lord God, sa lahat, Panginoon, ng bawat oras ng aming buhay, sa karamdaman, sa kahinaan, sa kapighatian, sa kasiyahan, sa kaligayahan, Panginoon, at sa tagumpay. Ikaw ang maitaas at mabigyan ng papuri sa aming mga buhay. Kaya, Lord God, kami, Panginoon, ay andito para ikaw ay sambahin, itaas ang aming mga kamay, ibukang aming mga bibig, isigaw yung dakilang pangalan sa lugar na ito. Dahil ikaw ang Diyos na hindi nagbabago, noon, ngayon, at magpakailanman. Ang papuri at pagsamba ay tanging sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Sige po, ipalakpak natin ang ating kamay. Tayo po ay umawit. Tayo ay magbigay papuri sa ating Panginoon ngayong umaga. Sabi ng kanta, sa lahat ng oras, ang Diyos ay mabuti. Sa lahat ng oras, dakila ang iyong mga gawa. Ang iyong mga gawa, ikaw ang pag-asa. Nagagalak tayong mga likha. Umaawit, umaawit, nagpupuri sa iyo. Nananalig, nananalig sa kabutihan mo. Oh,
lahat ng oras. Dakilang iyong mga gawa, ikaw ang pag-asa. Nagagalak na lahat ng iyong likha. Umaawit, nagpupuri sa'yo. Nananalig sa kabutihan mo. Oh, napakabuti mo, oh Diyos. Kay totoo, wala kang katulad, magpakailanman, tunay kang tapat. Oh, napakabuti mo, oh Diyos. Pag-ibig mo'y di nagbabago, papuri at pagsamba, aking iaalay, tataas ka sa buhay ko. Oh, 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 oh. Umaawit, nagpupuri sa'yo. Nananalig sa kabutihan mo. Pag-ibig kailanman, tunay kang tapat. Oh, napakabuti mo, oh Diyos. Pag-ibig mo'y di nagbabago, papuri at pagsamba, aking iaalay, tataas ka sa buhay ko. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Hallelujah! Tunay nga pong napakabuti ng Panginoon. Ang sarap niyang purihin at pasalamatan. Nararapat lang pong atin siyang patuloy na awitan at patuloy na magpasalamat sa Kanya ngayong umaga. Itaas po natin sa Kanya ang ating mga panalangin, ang ating mga naisin. Papurihan at dakilain natin ang ating Panginoong Hesus. Patuloy po tayong magpasalamat dahil napakabuti niya. Alalahanin ang mga pagpapala at pag-iingat na ginawa niya sa ating buhay. Salamat sa dakila mong pag-ibig. Salamat sa pagyakap mo, Ama. Ang presensya mo ang ninanais ko. Ang puso ko ay para lang sa'yo. Nararapat ka sa papuri. Luwalhati at pagsamba, Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba, itataas ang ngalan mo, Ama. Kailanman hindi ka nagbabago, tiwala ko'y ibibigay sa'yo. Mga pangako mo, panghahawakan mo, mamamalagi sa kalinga mo. Nararapat ka sa papuri, nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba.
ika'y dakilain, magpagkailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpagkailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Patuloy po natin purihin ang ating Panginoong Jesus. Tunay na napakabuti mo, O Diyos. Ang iyong nilikhay, itataas ang ngalan mo. Bawat tabi ay magpupuri. Jesus, dakila ka. Kaming iyong likhay, lumuluhod sa iyo. Tinataas ang ngalan mo. Bawat lahi ay nagsasabi, Jesus, dakila ka. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpagkailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpagkailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Ika'y nararapat. Tunay nga, O Diyos, na ikaw ay mabuti. Ikaw ay dapat mataas sa aming kalagitnaan ngayong umaga. Salamat, O Diyos, sa iyong kabutihan. Patuloy ka naming pupurihin at dadakilain. Sa mga susunod pang henerasyon, Panginoon, itataas namin ang pangalan mo, Jesus. Tunay kang dakila, O Diyos. Hallelujah, O God. Salamat, O Diyos, dahil ikaw ay tunay na Diyos. Tapat ka, O Diyos, at sapat at hindi ka nagbabago. Napakabuti mo, O Diyos. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan, sa iyong kadakilaan, Panginoon, na palagi mong ipinapaalala sa amin na ikaw ay tapat, sapat, O Diyos, at nag-iingat, gumagabay sa aming buhay. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan. Itinataas namin ang pangalan mo ngayong umaga, Panginoon. Ikaw ay aming pinapupurihan, dinadakila at sinasamba. Sa kalagitnaan, Panginoon, ng mga pagsubok, ang iyong kabutihan ay patuloy naming nararanasan. Salamat, O Diyos. Salamat, salamat. Magbibigay ng salita ng Panginoon sa umagang ito ay I'm sure ay magiging blessing para sa atin. And wini-welcome ko sa umagang ito ang ating tagapagsalita. Ayan, sa mga natayo, pwede na po tayong umupo at para makinig ng salita ng Panginoon. Sa umagang po ito, i-welcome po natin ang kapatid natin na si
Sister Jessie. Siguro po, no, ah, marahil po ay medyo nagtataka kayo bakit ako po ang nakatayo sa inyong harapan. Pero salamat sa Panginoon dahil ito ay opportunity na ibinigay niya sa akin. At ang ating serye po ng ah, sa araw na ito ay Seeing People the Way Jesus Sees Them. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Matthew 9 verse 35 hanggang 36. Ang akin pong salin ay Magandang Balita, Tagalog version. Kaya ang sabi dito sa verse 35 ng chapter 9, ang sabi niya, nilibot ni Jesus ang lahat ng mga bayan. At nayon doon, nagtuturo siya sa kanilang mga sinagoga at ipinangangaral ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinagaling din niya ang lahat ng uri ng sakit at karamdaman. Nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya. Nahabag siya sa kanila sapagkat sila'y litong-lito at hindi alam ang gagawin. Parang mga tupang walang pastol, kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, napakarami aanihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng aanihin na magpadala ng mag-aani. Marami pong salamat, Panginoon, sa umagang ito. Hayaan mo, Panginoon, na ang nais mo ang siyang mangyari, Panginoon. At Lord, kung may makita ka, Panginoon, may masumpungan ka, Panginoon, sa amin ng mga kasalanan, patawarin mo kami at linisin mo kami, Panginoon. At hayaan mo, O Diyos, na makita namin at marinig namin ang nais mo para, O Diyos, sa aming buhay, Panginoon. Makita namin, Panginoon, ang gagawin mo sa umagang ito. Salamat po, Ama. Hayaan mo, Panginoon, na ang iyong Espiritu Santo ang siyang kumilos sa aming kalagitnaan. At ang mga salita mong marinig, Panginoon, tunay nga na maging instrumento namin para, O Diyos, kami ay patuloy, Panginoon, na lumakad, patuloy kami na maglingkod sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Makita po natin sa verse 37, ang sabi doon, the harvest is plentiful, but the laborers are few. Maraming aanihin, pero bakit marami po sa mga iglesia ang nag-i-struggle or nahihirapan sa pag-e-evangelize or magbahagi ng mabuting balita? Kadalasan po, hindi ito dahil sa kakulangan ng mga programa, dahil maaayos naman, magaganda naman ang mga programa, kundi dahil ito ay sa kakulangan ng compassion o kahabagan o walang malasakit at walang pakialam sa kapwa. Sa Matthew 9 verse 35 to 38, ipinapakita at itinuturo sa atin ni Jesus na ang effective mission o ang pag-iibanghelyo ay kapag nakita natin kung paano sila nakita ni Jesus. Kung paano sila nakita ni Jesus. Nakita ni Jesus ang mga tao hindi ligtas at walang pagkakakilala sa Diyos. Kaya't siya ay nahabag. Ang sabi nga doon sa Matthew 28,
19, ang sabi niya, kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Tayo po ay may misyon. Ang misyon na dalahin ang mga tao na maging alagad ng Panginoon. Tandaan po natin na hindi natin maaabot ang mga tao kung ayaw natin silang makita. Tandaan po natin. Meron pong 4 na facts na titignan natin sa seryeng ito. Una, Jesus saw the people through the lens of compassion. Makita natin sa verse 35, nakita ni Jesus ang mga tao at siya ay nahabag. He was moved with compassion. Sabi doon sa verse 35, Jesus went through all the towns and villages, teaching in their synagogues, proclaiming the good news of the kingdom, and healing every disease and affliction. Makita natin dito na si Jesus ay patuloy na dumudulog o patuloy siyang humahayo. Hindi siya yung lumalapit sa mga tao, kundi siya mismo ang lumalapit sa mga tao. Hindi siya humihinto sa pag-iikot dahil nakita niya ang kalagayan ng mga tao. Ang habag niya sa mga tao ang nagtulak sa kanya upang hindi siya huminto sa pag-abot sa mga tao. Ang kaniyang ministeryo po, pangalawa, ay holistic. Siya ay nagtuturo, siya ay nagbabahagi ng salita ng Panginoon, at siya ay nagpapagaling. Makita po natin na yung kanyang itinuturo ay holistic. Para ang mga tao ay maging buo sa mental, sa espiritual, maging sa physical. He is teaching in their synagogues at ito ay magkaroon ng karunungan. Ang mga tao po ay magkaroon ng karunungan. Tinuturuan niya patungkol sa Diyos at ipinapahayag ang kaligtasan at pinapagaling din niya ang kanilang mga karamdaman. Hindi siya naghihintay na ang mga tao ay lumapit sa kanya. He did not wait for people to come to him. Hindi siya naghihintay para lumapit sa kanya ang mga tao, kundi siya mismo ang lumalapit sa mga tao. Tayo man, dahil sa mga taong ipinadala sa atin para tayo ay makakilala sa Panginoon. No, kaya tayo nakakilala sa Panginoon dahil may mga taong ipinadala ang Diyos para tayo ay bahagi na ng salita ng Panginoon. Kaya't narito tayo, no? Kaya't tayo ay narito dahil nakilala natin siya. At ito po ang katotohanan. Ang tunay na misyon ay sumasalamin sa puso ni Jesus para sa kabuuan ng tao. Ang misyon ay dapat intensyonal, maging kabahagi at gumalaw at hindi lang taga-panood. Pangalawa po, si Jesus saw the true condition of the crowds. Nakita ni Jesus ang tunay na kalagayan ng
mga tao. At nagkaroon siya ng compassion. Ang sabi doon sa verse 36, when he saw the crowds, he had compassion for them because they were harassed and helpless like sheep without shepherd. He had compassion. Ang Greek word po ng compassion ay splongnis sumai. Ang hirap po bigkasin. Ang hirap po siyang bigkasin. Pero ang ibig sabihin po doon sa Greek word na ang compassion ay to be moved within. Ito ay isang verb o kilos. Jesus has been moved from within by compassion for them, for the crowds. Bakit nga ba nagkakaroon ng compassion? Sapagkat nakita niya ang mga tao na harassed and helpless. Pag sinasabi pong harassed and helpless, sila ay ang mga taong spiritually exhausted. Sila yung mga lost soul. Sila yung mga taong walang relasyon sa Panginoon. Sheep without shepherd are vulnerable and directionless. Ang katangian po ng tupa ay vulnerable, mahihina, fragile, at madali silang masaktan. Madali silang maligaw. Kaya't kailangan nila ang pastol upang hindi mawala o maligaw. At nakita ni Jesus na ang mga tao ay parang mga tupa. Ligaw at kailangan nila ng taga-akay. Ang katotohanan po ay ang tao hindi nila kailangan ng comfort, kundi ang kailangan nila ay pastol para umakay sa kanila sa tuwid na daan. At na kapag tinatahak nila ang matuwid na daan, magkakaroon sila ng kapayapaan at eventually mararanasan din nila ang comfort. Sa Micah chapter 5 verse 4b, ang sabi doon, ang katulad niya ay isang pastol na nagbabantay sa kanyang mga kawan. Sa likod ng mga ngiti ay may mga kaluluwa na ngailangan ng gabay at kailangan ng isang pastol. Ang pangatlo po, Jesus saw a ready harvest, not a hopeless crowd. Sa verse 37, ang sabi, then he said to his disciples, the harvest is plentiful, but the workers are few. Ang harvest po ay nagpapahiwatig ng kahandaan. Sila yung mga taong ready na makarinig ng mabuting balita para sa kaharian ng Panginoon. Ang kanilang mga puso ay bukas para tanggapin ang mabuting balita ng kaligtasan. The harvest is plentiful, but the workers or the laborers are few. Kakaunti lamang ang mga manggagawa. Kakaunti lamang ang mga nagbabahagi ng salita ng Panginoon. Makikita po natin na mayroong problema dito. Ano ba ito? The problem is not lack of people. Dahil nga sabi, the harvest is plentiful. Kundi ang problema ay lack of workers. Kakulangan ng mga manggagawa. Madalas po nating naririnig sa mga simbahan. Sa 100% attendees,
no? 20% lang halos ang gumagalaw. Nasaan yung 80%? Nasaan ang 80%? Malamang sila yung taga-upo lamang. Sila yung taga-panood lamang. Hindi po yaan ang disenyo ng simbahan. Kagaya po ng katawan natin, kung walang kamay, paano tayo makakasubo ng pagkain? No? Hindi natin maisusubo ang pagkain. At kapag tayo ay hindi makakain, ano ang mangyayari sa atin? Tayo ay mamamayat, tayo ay mamamatay kapag walang pagkain pumasok sa ating katawan. At walang magagawa kapag walang magpapakain sa mga gutom na mga tupa. Kaya noong Miyerkules po, ako ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil binigyan niya ako ng opportunity na makapagbahagi ng salvation bracelet sa mga young people. Salamat na lang at merong nakahanda, meron pa pong natitira sa akin na maginawa naming salvation bracelet. Nung mga nakaraang mga buwan, di ba, nung nakaraang taon, palagi tayong nagbabahagi ng salvation bracelet doon sa lugar ng Bergon School. At noong Miyerkules po, binigyan ako ng pagkakataon at ako'y nagpapasalamat sa Panginoon dahil yung mga kabataan, yun po ay kagrupo ng aking apo. Kagrupo ng aking apo ni Julene. At halos ilang linggo na sila na pumupunta sa amin. Ilang araw yun halos sunod-sunod na sila ay nag-grouping sa bahay. At nagkaroon po ang aking puso ng compassion para doon sa mga tao, sa mga kabataang yon. Biglang pumasok po sa aking isipan, kailangan nila na makarinig ng salita ng Panginoon. At yun po ay nabahaginan ko sila. Sila po ay 12 na kabataan at nagkataon po na nagsama-sama. Kasi po may mga grupo sila na ilan lamang, minsan 5, minsan 6, minsan 7, ganon. Pero nung time na yon, halos nagsama-sama sila. Kaya naging pagkakataon sa akin na binigay ng Panginoon para maibahagi ang salita ng kaligtasan. Salamat sa Panginoon. Ang pangatlo po, si Jesus, nakita niya ang opportunity. Ngunit sa iba ito ay difficulty. Marami sa atin na kaya tayo hindi makahayo o makapaglingkod dahil hindi natin nakikita ang bukas na opportunity. Sa iba po pa kasi, ito ay sa tingin nila, pahirap lamang. Kagaya po ngayon, di ba po ako'y nakatayo sa inyo, at first time ko po na tumayo sa inyo sa, bagamat mga ilang nakakatayo naman ako, pero sa ganitong pagkakataon, binigyan ako ng Panginoon ng pagkakataon para tumayo sa inyong harapan. At ito ay itinuturing ko din na opportunity. Kaya wag po nating iisipin na yung mga ginagawa natin para paglingkuran ay ang Panginoon ay pahirap, no? Kundi ito ay opportunity sa atin para paglingkuran ang Panginoon.
at kung ano ang gagawin ng Diyos sa mga buhay ng mga taong ipinapakita sa atin. At ang pang-apat po, ang una, Jesus saw people through the lens of compassion. He was moved with compassion. Pangalawa, Jesus saw the true conditions of the crowd. Nakita niya ang mga tao na harassed at hopeless. Pangatlo, Jesus saw a ready harvest, not a hopeless one o a hopeless crowd. Nakita ni Jesus na ang mga tao ay handa na para anihin. At ang pang-apat po, Jesus called for prayer before action. Sa verse 38, ang sabi, therefore, pray earnestly to the Lord of the harvest to send out laborers into His harvest. Nakita niya ang kondisyon ng mga tao at siya ay nahabag. Kaya't sinabi niya, manalangin kayo sa Lord of the harvest. Bakit sa Lord of the harvest? Sapagkat siya ang may-ari ng harvest at upang siya ang magpadala ng mga mang-aani. God owns the harvest. Ang panalangin po ang siyang mag-a-align sa atin, mga puso, para sa misyon ng Diyos. Makikita po natin sa pamamagitan ng panalangin ang nais ng Diyos na siyang magbubukas ng pinto at daan para sa mga taong hinog at maaabot at madala sa kanyang paanan. Inaalay niya ang ating mga puso para sa kanyang misyon. Prayers aligns our hearts with God's mission. Kadalasan po kung sino ang mga nananalangin para ang Diyos ay magpadala ng mga manggagawa, ay siya mismo ang tugon o katugunan ng Panginoon. Those who pray often becomes the answer to their prayers. Tingnan po ninyo ang inyong mga tuhod. Tingnan po natin ang ating mga tuhod. Di ba kapag tayo ay humahakbang, kailangan nating igalaw ang ating tuhod? Kailangan nating igalaw ang ating mga tuhod. Hindi natin maihahakbang ang ating mga paa kapag hindi natin ginalaw ang ating mga tuhod. Mission begins our knees before it moves our feet. Ibig sabihin po, gamitin natin ang ating mga tuhod upang lumuhod at manalangin sa Panginoon. Ang panalangin ay hindi lamang paghahanda sa misyon, kundi ito mismo ay misyon. Ito mismo ay isang misyon. Kaya ang panalangin ay mahalaga para sa isang misyon. Kagaya po ng mga ibang kababaihan na sa tuwing madaling araw po, alas 5, ay gumigising para po manalangin. At ang panalangin ay laging nakapaloob palagi sa panalangin na ang Diyos ay magpadala ng mga manggagawa sa kanyang ubasan. Hindi po nawawala ang panalangin ganito na ang Diyos ay magpadala ng mga manggagawa sa kanyang ubasan. Ang sabi nga doon sa Philippians 4:6, do not be anxious about anything, but in everything,
By prayer and petition with thanksgiving, present your request to God. Ano ba ang ating request? Na magpadala ng mga manggagawa ang Panginoon para ang mga harassed and hopeless ay magkaroon ng pagkakilala sa Panginoon. Ano po ang kanyang misyon? Ang misyon ni Jesus ay madala ang lahat ng mga tao sa paanan ng Panginoon at maranasan ang kaligtasan. When we see people through Christ's compassion, we will join Him. Ito po ang katotohanan. Kapag nakita natin ang habag ni Kristo sa mga tao, sasamahan natin siya sa kanyang misyon. Ang misyon po ni Jesus ay ang madala ang lahat ng mga tao sa paanan ng Panginoon at maranasan ang kaligtasan. Sa pagtatapos po ng si Jesus ay nangangaral sa libo-libong mga tao, bata, kabataan, mga babae at lalaki, maging mga matatanda, mga may sakit, bulag o mga pilay, ay hindi niya itinuring na sila ay mga balakid, kundi ito ay isang opportunity na maibahagi ang mabuting balita ng kaligtasan. He was moved with compassion, kaya tinawag niya ang mga disciples na makiisa sa panalangin. Kung makita lamang natin ang mga tao kung paano sila nakita ni Jesus, hindi tayo mag-aatubili na sila ay paglingkuran o bahaginan ng salita ng Diyos kagaya ng paglilingkod ni Jesus. At sa pagwawakas po, nais mo bang magkaroon ng mata ng kagaya ni Jesus? Manalangin ka at hingin sa Diyos na bigyan ka ng mata ng katulad ng kanyang mata. Manalangin na magpadala ng mga manggagawa. At ikaw ba ay willing na maging tagapaglingkod o manggagawa? Makilahok at humakbang sa ubasang inahanda ng Panginoon. Sa ubasan na handa na, ang tanong, makita kaya natin ito? The harvest is ready. The question is, we will see. Will we see it? The harvest is ready. But the question is, will we see it? Makita kaya natin ito? Makita kaya natin ito? Marami pong salamat, Panginoon, sa mga salita mo. Panginoon, hayaan mo na kami ay magkaroon ng kahabagan sa mga taong wala pang pagkakilala sa iyo. Buksan mo ang aming mga mata upang makita namin ang kalagayan nila, ang mga harassed and hopeless, ang mga tupang ligaw. Dalangin namin na magpadala ka ng mga manggagawa na kami ay makiisa at tumugon sa iyong panawagan, sa layunin o sa iyong misyon. Marami pong salamat, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Seeing people the way Jesus sees them. Yan po yung title ganina ng sermon po ni Sister Jessie. So, see other how Lord Jesus sees them. Amen. So, alam nyo ba na ang inyong pagibigay ay bahagi din ng iyong pagsamba sa Diyos?
Sabi ng iba, Kuya Idri, wala namang utos ang Diyos sa panahon ng bagong tipan na magbigay ng tithe. O ika po, dahil ito ay inuutos lamang sa lumang tipan. Ang sinabi doon, magbigay ka mula sa iyong puso na hindi nabibigatan. Alam nyo ba na wala pang utos at mga batas, si Abraham ay nagbigay na para sa Diyos. Kaya nagkaroon ng utos at mga batas ay para sa kaayusan. Para magkaroon din ng takot at pagsunod sa Diyos. So, ano bang nauna? Utos at mga batas o pananampalataya? Alam mo ba, kung hindi ka magbibigay ng bahagi ng iyong kinita, ay merong ibang tao na magbibigay, merong ibang tao na gagamitin ng Diyos. Meron ding ibang tao na hipuin ng Diyos ang kanyang puso para magbigay. Merong ibang tao na patuloy pa rin magbibigay dahil ang tiwala niya ay higit sa Diyos kesa sa kanyang sarili. Meron ding ibang tao na tatayo at maninindigan sa pagbibigay dahil sa Jesus ang kanyang Panginoon at tagapagligtas. So, dito po sa Luke chapter 11, verse 42, sa version ng NLT, ito ang sabi, "What sorrow awaits you, Pharisees, for you are careful to tithe even the tiniest income from your herb gardens, but you ignore justice and the law and the love of God." Sabi ni Jesus, you should tithe, yes, but do not neglect the more important things. Hindi pinagbawal ni Jesus sa pag-ibigay, kundi pinaalala niya sa ating pag-ibigay ay huwag kalimutan ang mas mahalagang mga bagay. Itong mga panahon na ito, ang kausap ni Jesus ay mga Pariseo. Mga Pariseo na maraming alam sa kautusan, sa batas, sa salita ng Diyos, pero mas nakita ng Panginoon yung laman ng puso ng mga taong kausap niya, itong mga Pariseong ito. Diba? Sa panahon natin ngayon, sabi nga nung narinig ko na nung anniversary natin, maraming mga tao sa panahon natin at tinatawag na modern Pharisee, modernong mga Pariseo. Nagbibigay, tumutulong. Pero sa kabila nun, ano yung motibo na kanilang pag-ibigay, na kanilang pagtulong mula sa kanilang puso? Ang Diyos, lagi ating naririnig dito sa harapan, hindi siya tumitingin dun sa halaga, dun sa laki ulit ng binibigay natin. Ang Diyos tumitingin, ano bang motibo ng iyong puso? Bakit ka nagbibigay? Bakit ka tumutulong? Bakit mo ginagawa yung mga bagay na to? Kung wala ang pagmamahal, kung wala ang pananampalataya, ang totoo, i-honor kayo ng Diyos ang iyong pag-ibigay. Diba? Ang Bible, maraming principle. Bago magbigay, kung meron kang nakagalit na kapatid, bago mo ibigay ang iyong dapat ibigay sa Panginoon, sa simbahan, sa dambana, pumunta ka sa Kanya. So sa ating mga anak ng Diyos, huwag natin kalimutan na ang mga mahalagang mga bagay na bago tayo magbigay, dapat alam natin, tiyakin natin na tayo ay humingi ng tawad sa Panginoon. Dahil siya ang higit na nakakaalam ng laman ng ating puso at isipan at yung motibo sa ating pag-ibigay. Yes, you can give, but without love and faith, the Lord will not honor. Kaya sa umagang ito kapatid, ang ibibigay para sa Panginoon, ipanalangin mo. Kung merong kasalanan sa puso mo, sa buhay mo, bago mo ibigay sa Panginoon sa umagang ito, ating ipanalangin, ating ihingi ng tawad yung ating mga kasalanan, at manampalataya na ito ay honor ng Diyos sa ating pag-ibigay. Naniniwala ako na ang bawat tao na lumapit sa Panginoong Hesus ay kanyang pinagpala. Hindi dahil sa kanilang pag-ibigay. Pinagpala dahil ang Diyos mismo ang nagbigay sa kanila. At bahagi ng ating pagkakilala, na ating paglago, tayo ay magbigay sa Panginoon. Yes, ang Diyos natin ay mayaman. May-ari ng lahat ng pilak ng ginto. Pero katulad nung panahon ng lumang tipan, sila ay nagibigay dahil may mga pangangailangan ng templo. May pangangailangan
ang mga paris. Sa panahon natin ngayon, may pangailangan din ang ating mga pastor, ang ating building, ang ating mga ginagawang ministry. So, paano natin maabot ang ibang tao kung tayo hindi natin ginagampanan yung ating bahagi para sa katawan? Amen? Kaya sa mga nais magbigay, we encourage magbigay kayo. Sa mga naganais pa, nalakihan ang kanilang pagbibigay, we encourage, lakihan nyo pa. And the Lord sees your heart. And the Lord will bless you more. Amen? Pag-pray po natin ang ating mga tithes and offering. Lord, before we give our tithes and offering to you this morning, Lord, anumang kasalanan, Lord, na inyong nakita, na aming ginawa, linisin mo kami, Panginoon. Na sa ganun, Lord God, ang aming pag-ibigay, Lord God, sa iyo, sa mga ganito, Panginoon, Lord God, ay yung tanggapin, Panginoon. At maging pagbabahala, Lord God, para sa simbahang ito. Lord, salamat, Panginoon, sa bawat trabaho, sa bawat negosyo, Panginoon, na inyong pinagkatiwala, Lord God, sa amin. Sa aming katawan, Panginoon. Sa aming lakas, Panginoon. Sa kakayahan, Panginoon, na kami, Lord God, ay kumita, gumawa, Panginoon, ng mga hanap buhay, Lord God. Lord, ang mga bagay na ito na inyong binigay, Lord God, ay hindi lang, Lord God, para sa amin, kundi, Panginoon, maging blessing din kami, Lord God, para sa iba. Tunay, O Diyos, na malaki man o maliit, Lord God, na aming binibigay, na aming tinutulong, Panginoon, ang mahalaga, Lord God, ay ang aming pag-ibig para sa iyo, ang aming pag-ibig para sa aming kapwa. Patuloy, Panginoon, na pagpalain nyo ang bawat mga puso at mga kamay, Panginoon, na nagitiwala at nagibigay. At ganoon din, Lord God, sa mga nanalangin, Panginoon, na sila, Lord God, ay nais magbigay, Panginoon. Ngunit, Panginoon, walang may bigay, Panginoon, na financial. Maraming ways, Lord God, para sila, Panginoon, na inyong gamitin. Ang kanilang oras, Panginoon, ang kanilang talino, Lord God. Maraming mga activity, Lord God, ng simbahang ito. And we encourage you na samahan kami, sumama ka sa gawain ng Panginoon dahil you will see amazing things na feeling mo minsan ikaw ay nahihirapan na. Pero pag nakita mo ang buhay ng ibang tao, masabi mo, ikaw ay pinagpala. Lord, hayaan mo, Panginoon, tanggapin mo, Panginoon, na aming pagbibigay sa umagang ito. Ito nga pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa ating mga kapatid dyan sa online, pwede nyo pong ipadala through GCash or bank account na makikita nyo po dyan sa inyong mga screen. At if you have any mga prayer requests, you can message ang FB page ng church para isend ang inyong mga prayer requests. At ganoon din if you have mga nais extend ng blessing, you can contact our pastor or yung FB page para sa mga blessing na inyong nais na ibigay. Salamat, O Diyos, sa iyong kabutihan sa buhay po ng bawat isa. Naway pagpalain tayo ng Panginoon. Ingatan, magliwanag ang kanyang mukha sa bawat isa sa atin. Mapuno tayo ng kapayapaan. At ay maging matatag tayo sa ating mga pananampalataya at lumakad ng may kabanalan ayon sa kanyang pag-ibig. Sumati naman pagkaparan ng Ama, ng Anak, at ang Banal Espiritu Santo, ang lahat yung magsabi ng Amen and Amen. Pagpalay po tayo ng Panginoon. God bless you po.